Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca Aguilar at ito po ang aking Day 105 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang ang dapat mong malaman bago ka mag-Lord sa at ang topic pa din yan ay Eucharist. Sabi po dito yung concept na Eucharist The Eucharist, also known as the Lord's Supper or Communion, is a sacred Christian practice instituted by Jesus. The term comes from the Greek word Eucharistio, meaning to give thanks. It is a visible sign of the gospel, remembering Christ's body broken for us and His blood shed for the forgiveness of sins. More than a ritual, it is a holy communion with Christ and His people. It nourishes our faith, strengthens our unity, and reminds us of the cross, the resurrection, and the hope of His return. And may po dito yung purpose of doing the Lord's Supper. Ito po yung purpose na dapat natin siya ginagawa. To remember Christ once for all sacrifice. Number 2, to nourish the believers with Christ's real spiritual presence. Number 3, to strengthen the faith of the believers. Number 4, to remind the believers that they belong to one body. And lastly po, to anticipate the physical return of Christ. At Bible verse po natin malagagpan sa Luke chapter 22 verses 19 to 20. And he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. And likewise the cup after they had eaten, saying, This cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat sa kanyang pasalamat kanyang pinutol-putol at binigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ngayon din naman ang kopa. Pagkatapos ng hapunan na sinasabi, ang kopang ito na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa aking dugo. And ang teachings natin ngayon ay the Eucharist. Number 1 po, it is mandatory to church or gathering. Ato po, dapat ginagawa talaga itong mandatory na nag-church tayo or nag-gathering tayo na pumupunta tayo sa mga D-group, kumbaga. But mandatory na tayo sa atin na dapat nasa schedule na natin ito na kunyari once a week na nag-church ka or pupunta ka sa isang gathering ganun dapat kasi talaga mandatory ito na kailangan tayo sundin, kailangan natin gawin. Number 2 po, it is revisiting the cross of Christ until freedom. Pero po, parang bisitahin natin at alalahanin natin yung mga ginawa na ating Panginoon 2,000 years ago and sa ginawa niya sa cross, tapos balikan natin yun hanggang sa bumalik na siya ulit dito sa atin. Hanggang, di ba kasi sinabi niya nga na babalik ulit siya dito sa atin, bababa ulit siya. And for now, di ba, na hindi pa siya bumabalik sa atin na i-revisit natin yung ginawa niya sa cross, di ba? Parang natin, tawag dito, parang balikan ulit natin yung nakaraan na hindi naman natin Panginoon sa cross. Number 3 po, it helps believers experience the real spiritual presence of Christ. Ito po kayo kung ito ginagawa dahil tayo mga nananampal sa ating Panginoon para ma-experience natin dito yung real spiritual presence of Christ. Applications naman po. Paano natin ito ma-apply sa ating buhay? Number 1, revisit the cross of Christ. Po, balik natin, i-revisit, bisitahin natin yung ginawa ng ating Panginoon sa
cross na dapat maging reminder to sa atin na magpasalamat tayo araw-araw sa kanya kasi dapat ni-revisit na rin na kasi diba nagsakripisyo siya, nagpapako siya sa cross kahit naman sa atin yung kasalanan hindi para sa kanya. Number 2 po, remember the seriousness of Christ's love. Alalahanin po natin na kahit na yung seryosong pagmamahal sa atin ng ating Panginoon, lalong-lalo na talaga yung good example talaga yung nagpapako siya sa cross, diba pinako siya and kung ano ginagawa sa kanya, dinuduraan siya, sinisipa siya, ganun, kahit anong pinagagawa sa kanya, hindi siya gumagante. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. And tayo pa talaga yung niligtas niya. Diba, ang turing sa atin ng Diyos kaaway tayo. Pero tayo sa pumamahal nilang taglay sa atin na sinakripisyo ng Diyos yung kaisa-isahan ng anak ko, si Jesus Christ, upang bayaran yung kasalanan na ginawa natin. And lastly po, ito po yung pinaka-importante. Renew your commitment to Christ and to His body, the church. Ito po, i-renew po natin yung pananampalataya sa ating Panginoon. Lagi natin alalahanin kung paano siya nagpapako sa krus, diba? Kung paano niya tayo kamahal. Ayun po, maging po natin, reminder na magpasalamat sa kanya araw-araw na Lord, thank you kasi namatay ka para sa akin, namatay ka para sa amin, nagpapako pa dun sa krus kahit kami may pagkakasala. Ayun po, ayun po yung magiging way natin para ma-renew natin yung commitment natin sa ating Panginoon. Hindi lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buwan. God bless po sa ating lahat.